hindi ko nga po ina-expect na mangyayari po sa akin ito. Hey guys! Early in the morning, maaga po kaming umalis si Mama at may pupuntahan nga po kami. Sumakay na nga po kami nga ng tricycle para maaga nga po kaming makarating dun sa pupuntahan namin. Pagdating naman po namin dito masyado pa pong maaga kaya ayan ang sabi po sa amin. Bumalik na nga lang po kami. Kaya no choice po kami ni Mama at umuwi din po kami agad. Masyado po kasi kaming napaaga sa pagpunta namin kaya naman ang ending. Ayan, maaga din po kaming nakauwi. Before 11 a.m. nga po, ayan na nga po, naka-uniform na nga po ko yan at bumalik na po kami ulit dito. Sakto naman po, pagpasok po namin, wala pa naman pong gaanong tao, kaya ayan, naupo muna po ako at naghintay ng kaunting oras. Dito po kasi ata, exact 12 p.m. po talaga sila nagsa-start sa mga patient na kagaya ko po. After naman po ng ilang oras po niya, ayan na nga po, tinimbang na po ako. At wala po kaming kamalay-malay na emergency patient na po pala ang Madam Kate nyo. Kaya naman pagkatapos po ako timbangin ng medical staff dito sa health center, agad na din po akong dinala dito sa room kung saan po ko i-interviewin. Kung ano po ang mga nangyari po sa akin. Sa totoo lang po, chill lang po kami ni Mama dyan, pero hindi po namin alam. For emergency na po pala ako. Kaya nagulat din po ako nung time na yan. Nakakatuwa nga po dahil yung nagtimbang po sa akin na isa sa medical staff ng health center, sobrang bait. At inasikaso niya po kami agad. Although may nauna po sa akin, pero dahil emergency patient ka po ako kahit papano, inassist niya po kami para mas maaga po ako mabigyan ng lunas. Alam ko po na may idea na po kayo kung ano po ang nangyari sa akin. Dahil alam ko po karamihan na nagpupunta dito kamukha po ng concern ko po. So ito na nga po at yes nga po. Andito po ako para magpaturok ng anti-rabies. I'm not expecting pero ayan na nga po nangyari na po. Pero sa totoo lang po hindi naman po talaga sadya ni Madam Oreo. At ako po talaga ang may kasalanan. Habang busy po siya kay Papa nanghihingi ng pagkain bigla ko po siyang binuhat. Kaya ay nagulat po siguro siya. At bigla niya po akong kinagat. Pero hindi naman po totally kinagat kasi yung ngipin po niya gumasgas lang po sa leeg ko. As in maliit lang po. Siyempre dahil malapit sa ulo, talagang kailangan po akong maturukan. Kahit alaga pa po namin ito. Buti na lang po talaga mababait po sila dito kaya no worries at mababawasan po yung kaba mo po. Magpapaturok po kayo. Kabado po talaga ako nung una dyan dahil first time ko po ito. Dahil saglit lang naman din po at saktong walang gaanong tao niyan, maaga po akong natapos at nakapasok pa po ako. Kaya wag po tayong matakot na magsabi agad sa ating mga magulang lalo na po pag nakagat tayo o nakalmot. Dahil hindi po ito pwedeng baliwalain.